Alright guys, so sa panahon ngayon, alam natin medyo challenging yung roads and weather condition natin. So hindi natin masyado ma-appreciate yung paggamit ng mga motor natin, lalo na sa sports bike, big bike. No? Ito, quick video lang for your reference sa mga big bike things na pwede mo i-check habang nakatambay yung bike mo. Like itong ZX6R natin dito, for sale nga pala to. Ito to sa Forma Bike Deals natin. So, gamitin natin to, no? Yung pangkamot natin dito sa Forma Bike Point. Gawin kasi natin, sweep natin, no, from front to back. Ano yung mga pwede mo i-check habang nakapark yung bike mo. Para lang din at least may reference ka, may guide ka para makita mo kung kailangan bandalin sa specialist. So kung ikaw mismo kaya mo nang i-cover yung pag-service ng bike. So to start off, so sa mga ganitong panahon, maulan, no? Opportunity yan para magkalawang yung mga ibang parts natin ng bike due to oxidation, nababasa, hindi natutuyo maayos. So let's start off sa front area. So dito, unang-unang mo gusto inspect is, well, syempre yung tires mo. Baka mamaya may naliligaw na dyan, napako or bakal na nakatusok and sumisingaw na pala yung bike mo. So what you can do is, pwede mo sabunin yung gilid niyan or yung mismong tire mo, paikot lang. Check mo lang kung may singaw ng hangin. Pati yung pito mo, pwede may sabay. Kung may makikita kang mga bubbles na lumalabas, then definitely may singaw ng hangin. Yun, baka kailangan mong ipapasak or palitan yung tires mo. Brake rotor mo or yung disc rotor mo. So ito usually kinakalawang yan pag matagal na tenga yung bike, nabasa, hindi mo na patuyo maayos. So yan, pwede mo check yan kung kinakalawang. May mismong face ng rotor or yung bolts or yung rivets. Yan, kinakalawang yan minsan. Good time na rin i-check yung brake caliper, no? So check mo lang din yung life ng brake pads mo. So normally, ang brake pads, tayo ditong brake pad, no, sa ZX6R to, rear nga lang to. Pero ang gusto ko lang i-point out dito, so ito, to check yung lifespan ng brake pads nyo, usually yung mga brake pads meron yung gatla. Yun, no, kikita nyo yung line na yan. So, yung gatla na yan, lifespan indicator usually yan. So pag umabot ka na dun sa dulo, yan, sa dulo ng gatla na yan, to. Ibig sabihin, sign na yan para palitan mo yung brake pads mo. Pero dito sa Forma, dito nire-recommend namin at least siguro 1 mm before nung 1 or 2 mm before nung dulo ng gatla na yan. Palitan na natin to ensure na kung sakaling overshoot ka sa kilometers na biyahe mo, yung lifespan ng mismong pad mo, at least may buffer ka. Kung wala kang gatla, no, na ganito, yung brake pads mo, kunyari aftermarket na, at least 3 to 5 mm, tansyahin nyo na lang, sukatin nyo na lang. So pagka umabot ka na ng 3 to 5 mm, yan nyo na yan. Good sign na yan, pwede nyo palitin. Huwag nyo lang tayo magbakal sa bakal kasi mas madaling or mas magiging magastos rather yung mangyayari kasi pwede niyang sirain yung disc rotor mo and then magkano rin disc rotor lalo na sa mga big bikes. Still on the brakes, no, check nyo na rin yung higpit or kung may leak no, itong brake line nyo, yung brake hose nyo. So for dual disc, so siyempre magkabila yan, check nyo yung kabila din. Kung may leak sa bleed pin, check nyo rin kung may higpit. Still on the front end, no, lalo sa mga naka-inverted forks, check nyo rin tong forks nyo mismo. So ito inverted forks to or USD forks, upside down forks, kasi highly exposed yung inner tube. So itong axle holder, no, then inner tube, then yung mismong outer tube. So ito, kasi ito minsan dito nagkakaroon ng mga parang butlig dito dyan, may mga butlig dyan, magkakaroon dyan. So pwede nyo i-check yan, linisin. Huwag nyo lilihain guys kung sakali mang may kalawang or may foreign na material. Try nyo muna linisin. Gamit kayo ng mga kahit yung mga home na scrubs dyan, yung mga scoring pad na light. Huwag yung masyadong magaspang kasi ayaw mo magasgas tong inner tube mo. Dahil dyan nagpe-play yung outer tube mo and sa oras na may gasgas yan, possible magli-leak ka. Magkakaroon ka ng leak dito sa fork seals mo. So kami ginagamit namin, kung may mga parang rust dyan o we usually use yung mga rust converter. So pwede yan. Nabibili yan sa Ace Hardware, yung mga tool ko na brand. Rust converter nyo lang, dampen nyo lang. Ginagawa kasi na parang pinapatay niya yung kalawang, parang neutralize niya. And wipe lang hanggang sa mawala siya. Pero kung worst comes to worst, kung may tama na talaga, malala niya yung kalawang na ganyan, usually binibuild upan yan. Job for a specialist na yan, machine shop or any machining services. So yun, take note nyo lang yan. This is for USD forks and pati yung mga standard forks. So yung nandito naman yung outer tube, nasa loob yung mga inner tubes. Yung wheel spin nyo. So kung medyo maganit yan, pwede nyo baklasin yung front wheel nyo, check nyo yung axle nyo, yung front axle nyo kung meron pang grasa. Kasi kung tuyong-tuyo na yan, pwede yung mag-cause ng problem sa pag-operate mo sa bike, pwede ma-damage yung bearing mo dito. Or kung kaya mo silipin din yung bearing mismo sa front wheel mo, yan, silipin mo na rin, grasaan mo na rin.
So importante din yan, yung grasa dito sa front axle. Kasi continuous umikot yan, front and rear. Mga bikes naman na may radiator, usually mga sports bikes or big bikes. So yan, pwede nyo tanggalin yung radiator guard nyo. Check nyo lang din kung may mga kasabit na bato or any foreign material. Linisan nyo na rin kung gusto nyo para at least hindi impaired yung function ng radiator. So inspect nyo na rin yung coolant nyo, no? Yung laman ng reservoir nyo. So meron kayo usually lower and full na indicator. So gusto mo yung coolant level mo nasa gitna lang. So kung nasa bandang baba yan, lower, means pwede mo siyang tapapan hanggang umabot siya dito sa gitna. And then, kung umabot ka naman dito sa full, actually, hindi naman ganun kalaking issue yan. Except, syempre, pagka bumalik na ibang coolant galing sa radiator mo, minsan pwedeng umapaw yan. Kaya may overflow. And habang nandito na rin kayo dyan sa radiator part, pwede nyo rin silipin yung sa ilalim ng engine, yung sa crank area, and then sa oil filter area. So yan, usually dyan, makikita nyo kung may mga leak or may mga crack, kunyari, nalubak kayo or anything. So pwede nyo check yan. So dito. Normally sa sprocket side, makikita kayo mga parang leak, pero double check nyo kasi baka minsan ma-misinterpret nyo, ano lang pala siya, dumi. Alright, dito naman tayo sa cockpit area, no? So, ang mga pwede nyong check dyan, kung kailangan ng service, kung di-clutch yung bike nyo, syempre, yung mismong clutch lever nyo. So, itong clutch cable, minsan, pag matagal nang di na sa service yan, gumaganit. So, tuyong-tuyo na, wala na palang lube dito. So, pwede nyo baklasin yung clutch lever nyo, unscrew nyo to, i-unscrew nyo rin to, pwede nyo tanggalin to mismo. Then kuha kayo ng any lube. So kami kahit yung mga WD is okay, WD-40, yung mga Singer na oil, okay lang naman. Importante malube yung cable nyo. Hindi ubre, sprayan mo lang, no? Ito lang part na yun makukuha. So maganda talaga mabaklas yan. I-tilt nyo yung cable, then pasakan nyo ng lube, then laro-laruin nyo yung cable, no? Ganun-ganun ninyo. And then check nyo na rin yung clutch lever slack nyo. So normally sa 6R, or actually most ng mga bikes, binibigyan namin siya ng at least half an inch na play. Yan. Kailangan may play yan. Kasi pag sobrang batak yan, hindi mo na magalaw na ganyan. Ang ending yan, pwede kayo masunugan ng clutch kasi lalabas yung lagi kayo naka-engage. Brake side naman, no, yung master caliper nyo. So again, brake hose, check nyo kung may leak, itong mismong bleed pin, kung maluwag or what. Check nyo na kung may leak yan. Check nyo na rin yung brake fluid reservoir nyo kung may adequate pang laman or merong dumi, may lumulutang dyan. So ang gusto nyong kulay ng brake reservoir nyo, pag binuksan yan, hindi siya dark. Kasi normally, yung pag matagal lang hindi na sa service, nagiging ano na yan, dark na yung pagkadilaw niya. Check nyo na rin kung lumulubog yung brake master nyo. Kung yan, hindi consistent yung pressure na binibigay, posibleng may hangin yan. So opportunity yun para i-bleed nyo yung front brake system nyo. So check nyo lang din. Then, check nyo na rin yung mga mounting, kung secured, lalo na kung naka-clip-ons yung bike nyo, check nyo maigi kung secured lahat yan. Para at least, the next time you ride, may peace of mind ka na alam mong walang lumuwag sa mga clip-ons mo. So nyo i-check, isusihan nyo. So normally, lalo na sa Kawasaki, no, nagkakaroon ng problem yung mga ibang owners kasi ang hirap ignition, isusi. So ito kasi, may mga grooves yan sa loob and then may mga bulitas yan. So minsan, pag sinut mo yung susi, tapos pinilit mo, kung hindi siya nag-interlock ng maayos, iba pinipilit, nabibend yung susi, nagkakaroon ka ngayon ng warp dun sa key mo, then the next time na ipasok mo, kakaroon ka ng problem ngayon, ihulihin yung grooves na yun. So, pwede yan gawin mo kung may compressor ka or may compressed air ka dyan, pwede mong bugahan yung keyhole mo, no, para matanggal yung dirt and grime. Pwede mo gamitan ng WD, pero wag mong lunurin kasi baka bumabalang lahat ng gunk and then mas lalo ka magkaroon ng problema. So, pwede mo gawin doon. Meron talagang lube para sa keyhole na to eh. Hanapin nyo lang yun, yung para may specific na lube para sa mga keyholes. Problema. That goes for the ignition keyhole and then also yung sa gas tank keyhole. Going back lang din sa cooling system mo. So, check mo na rin yung mga hoses mo, kung may crack, may leak, no? Kung tumabingi yung mga hose clamp or what. So, yan. Check mo na rin yan kasi malaking importante yan. Lalo na kung liquid cooled ka at naubusan ka ng coolant, overheat ka din. And then, check nyo na rin yung mga engine crank cover nyo. So, sa gilid, kung may leak dyan. So, ito yung sinasabi ko kanina. Minsan, meron dyang kala mo sobrang dumi. Yung pala galing dito. So, iba yung leak nung pag sa makina and then dumi na galing lang sa drive chain mo. Also, check nyo rin to. So, sa 6R, sa case kasi ng 6R, nandito yung oil filter. Check nyo na din kung mahigpit ng maayos. Kasi baka mamaya yung huling nag-service ng bike nyo, sinakto lang yung higpit, hindi tinort or hindi tandyado yung higpit. So, mechanical moving parts like your shifter. So, dito pwede nyo check yung shifter nyo kung magganit
May mga kinakalawang na bolt dyan, pwede nyo linisin or palitan. Gusto mo sa shifter mo, swabe. No? Ayaw mo ng sobrang laking plane na ganyan, ayaw mo ng halos di maangat. Gusto mo swabe yan. So sa 6R, medyo may resistance kasi, naka-QS to eh. So check nyo lang din. Ito rin, check nyo kung nandyan pa yung mga pin nyo, yung lock nyo. Kasi kung hindi, baka lumipad na lang yung peg nyo, wala na kayong mapakan. Dito sa side stand, so check nyo lang din yung mismong side stand nyo, pwede nyo rin linisin yung side stand kill switch. No? So may, usually, ano lang yan, dalawang wire lang yan. Then, meron yung nakakabit sa harness, yun yung kill switch yung side stand. So check nyo lang din yung fluidity, nung pag-pop ng stand, then yung spring din, check nyo rin kung kailangan ng palitan, kung sobrang kalawang na kailangan linisan. Check nyo rin mismo yung integrity ng stand, no? Kasi mabibigat yung mga big bikes minsan. And minsan baka mamaya na UP, no? Nagkaroon ka na ng crack or what. So, good time to check that. Dito sa kabila, yung kabilang foot peg mo, so sa right side or sa brake side, check nyo yung foot brake nyo. So, similar sa shifter, check nyo lang din kung may mga walang lock pin, bolts, kung may crack, no? Lalo na sa stock ng shifter kasi ano to eh, pundido tong mga to eh. Gawa sa pundido, hindi katulad ng mga aftermarket na shifters, aluminum or steel. Ito pundido, mabilis mabiyak ng mga to. So check nyo lang din yung integrity. Check nyo na rin yung brake line nyo, brake hose nyo kung may leaks din. And pwede nyo rin check yung brake light, no? So may wire dyan usually, brake light, nakakonect dyan sa mismong sa foot brake lever. So kung gumagana yung brake light nyo. Kasi minsan dumudumi yan, kailangan nyo lilinisin, wala ng contact. Ito madalas na nane-neglect pag nililinisan mo yung bike kasi may takip. Ito yung front sprocket mo, no? Part ng drive chain mo. So actually mas madaling mag-accumulate ng dumi dito. Kasi number one, may takip siya pero meron siyang opening dito para dumaan yung kadena. And then naiipon natin ng dumi dyan. So kung hinuhugasan niyo yung bike or what, and alam niyo naman din yung magagamit ng matagal. Ganda yan, buksan yan, tanggalin yung cover. Then use the appropriate solvents. Mas maganda ko rubber friendly. Linisin niyo yung front sprocket niyo, front area ng drive chain nyo. Para at least, di ba, walang mga foreign materials at nakatambay dyan. Baka mamaya may bolt dyan na dumikit, sumabit pa, masira pa yung kadena nyo, gumasgas sa swing arm, or worst, umalso sa transmission nyo. Yan na rin yung engine oil level nyo. So, sa mga ibang bikes, meron silang pan-check through yung engine oil cap, dipstick, no? Or usually, sa mga ibang big bikes, meron ka sight glass dyan. So, ito kasi ngayon, naka-stand. So, medyo nakaangat yung oil natin. Pero, ang gusto mo dyan sa sight glass, nasa pagitan ng dalawang gatla na marker. So may dalawang marker yan dyan, high and low. So dun mo gusto sa middle. Sa battery naman, no, kung matagal naman yung hindi gagamitin yung bike, let's say more than 3 weeks, napo-force nyo, hindi nyo siya gagamitin, pwede nyo gawin, bunutin nyo na lang muna. Or kung may battery tender kayo, mas maganda, at least yung battery nyo, kahit hindi siya in use, covered siya ng battery tender. And pwede nyo rin inspect yung mismong health ng battery nyo kung may tester kayo. Like yun, may tester kami doon. Check nyo lang yung voltage kung adequate pa. Normally battery, it lasts only for about 2 years, yun ng manufacturer's advice. Pero may mga masaswerteng bikes na umahabot ng 3-4 na taon yung battery. Okay pa lahat. Pero normally 2 years, yun ang lifespan ng battery, and then palit na. So, yun lang. Check nyo lang din yung battery nyo, make sure na tama rin yung rating na gagamitin nyo kung sakaling papalitan nyo yung battery. Dito naman tayo sa likod. So, to start off, ito, exhaust, no? So, kung naka full system kayo or what, basta kahit ano exhaust, kung sa tingin yung, lalo sa mga naked bikes, kung sa tingin yung kailangan na linisan, pwede nyo baklasin yan. Medyo madugo lang yung baklasan minsan, lalo na kung inline 4. Then, pwede nyo dalhin sa mga muffler shop, pwede nyo ipa-rebuff para at least gumanda ulit yung kutis ng exhaust nyo. Check nyo na rin din yung mga linkage nyo, no? Kung may leak yan, so pag pinandar nyo, kung may sumisingaw na hangin din, yung sabihin, may pressure leak. So, from mid-link to canister, yan, pwede nyo check yan. Dito naman sa bandang pinakalikod ng bike, which is yung rear wheel, same thing. So since may brakes kayo dyan, check nyo na lang din yung brake lines nyo, kung may leak yan, yung bleed pin, and then yung disc pad, no? Check nyo yung lifespan. Brake rotor, kung may sugat yan dito, kasi minsan pag matagal na di pinalitan to, bakal sa bakal, nasusugatan yung brake rotor. So pwede nyo gawin, kapain yan, kapain nyo yung ganyan. So kung wala kayong nararamdaman na parang gatla or sugat, okay pa yan. So mas mahal ang brake rotor kaysa sa brake pad. So keep an eye sa brake pad nyo. Then same din sa likod na tire, pwede nyo ring i-inspect. So pwede nyo sabunan, no? Soapy water. Check nyo lang din yung sides, yung side wall, yung mismong tire, and then yung mismong pito nya rin. Pito, check nyo lang din yung pito, sabunan nyo yan. Tingnan nyo kung may singaw.
So kung may bubble sa lumalabas, then definitely may problem sa, or either may butas kayo or missing yung pito nyo. Check nyo rin yung ehe ng rear wheel nyo, no? Kung may grasa siya maayos. So as same sa front wheel mo, siyempre continuous na umiikot tong rear wheel nyo. Check nyo lang din kung naka-grasa pang maayos yan. Ayaw nyo tumatakbo yung bike nyo nang tuyo yung rear axle nyo or yung front axle nyo. Check nyo na rin yung rear suspension, no? So same sa front suspension, meron ding fluid sa loob yan. So normally, pwede nyo silipin yung dito sa ilalim. Kung may mga tumatapon na ano dyan, na oil, and dun sa damping rod, makikita nyo dun sa ilalim. Kung may tagas na. And then check nyo na lang din maigi yung trail of the duster, kung may pit, para at least secured kayo and may idea kayo sa condition ng rear suspension nyo. And syempre sa likod, meron kang rear sprocket at yung chain. So madalas ito yung nadadamay pag inuhugasan mo yung bike mo. So check nyo lang din yung tension ng chain nyo, and then yung mismong condition ng chain nyo, kung palitin na, and yung sprocket mo, kung matatalas na yung ngipin, that goes for the front sprocket as well. Kung matalas na yung ngipin ng mga sprocket nyo, then sign na para palitan. Normally sa mga booklet, no, sa mga user manual, they state mga 20,000 kilometers pataas. Ano yan, good sign indicator niyan to inspect yung drive chain mo. So yun, pwede nyo refer yan. So sa chain din, kung may tight chain spot ka, so ang ibig sabihin ng tight chain spot, so yung mga linkage na yan, kung pinihit mo yan ng pag ganun, at medyo mahigpit, tight chain spot yun. So minsan nagagamot yan pagka nilube nyo, sinervice nyo, kindi nyo. Pero kung ayaw na, hindi marami ng ganun, then that's a good indicator din, pwede nyo napalitan. Sa sprocket naman, bukod sa appearance, kung gusto nyo check din yung lifespan niya, or kung matalas na siya. So let's say, kunyari, na-tension nyo na yung chain nyo, no? And ang gagawin nyo is, hawakan nyo tong chain nyo, and then lalaruin nyo yan. So kung nahihila nyo siya, or nawiwigil mo siyang ganyan, nung naka-tension na yung chain mo, ibig sabihin, medyo matalas na yung mga ngipin ng sprocket nyo. And syempre, check nyo lang din yung mismong bike, no? Yung mismong information ng bike nyo. Kung may mga check engine, no? Or ABS na icon na lumilitaw, oil pressure. So ito pag in-ignition mo, sa case ng ZX6R, talaga naka-on muna yung check engine yan. Hanggang di mo siya ino-on. Mostly sa Kawasaki bikes or any Japanese bikes, ganun. So start natin. One click. Okay. Then, check nyo lang din yung signal lights nyo, no? Gumagana, high beam, busina, yun. Ito nga palang service, lumabas yan, yung wrench icon sa yung may service na yun. Ano yan? Reminder yan, hindi yan error. Reminder lang yan from Kawasaki na umabot ka na sa kilometers na pwede mo nang dalhin sa kasa and pa-check yung bike mo. So yun nga, ito na yung mga checklist na pwede mong gawin sa bike mo, no? Habang naka-garage queen mode muna siya. And sana nakatulong to sa inyo. Kung may mga questions kayo or need nyo ng help sa service, DM lang kayo sa akin or sa Forma Bike Point. And kung kailangan din ng home service, why not? Basta kaya natin puntahan. Wala lang kaming bangka or no, jet ski para pumunta sa inyo. Pero may mga home service na kami na iba. Yun, reach out lang kayo sa amin. And again, maraming salamat sa pagtiwala. Pag umupaan na yung ulan at pwede na mag-ride, kita-kita ulit tayo dito sa shop. Thank you.